Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Isang reaction ng congressman patungkol dito sa ayan. Ito, paparinig ko sa inyo. Hindi ko kasi pwede i-play yung video kasi ABS-CBN na naman, ika-copyright na naman ako eh. Pakinggan nyo na lang. Bago po sumapit ang alas 5, tukayan natin walang iba kundi si Representative Neftali Gonzales II, Deputy Speaker po ng House of Representatives, at mula po siya sa Mandaluyong City tungkol po sa Sinaloa dito sa mababang kapulungan. Magandang hapon po, Congressman Boyet. Magandang hapon, Henry, of course, ating taga-subaybay ng teleradyo. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Hindi po ba share natin, hindi po ba matatapos itong gulo dyan sa mababang kapulungan tungkol sa House Speakership? Palagay ko, Henry, insofar as we are concerned, tapos na ang tapos na ang gulo. Ngayon, kung sino man ang gustong i-challenge ang leadership ni Speaker Alan, sa kanila manggagaling ang gulo. Kasi ang tingin ko, noong nag-offer si Speaker ng resignation, at ito ay na-reject, parang ang pananaw ko ay nabigyan siya ng fresh mandate. Wala na, hindi kinilala yung sinasabing term sharing or term agreement. Kaya si Speaker Alan was able to get a vote of 184. Sabihin na natin na magtanggal ka na doon ng mga 5 na sasabihin natin hindi dapat na katulad si Lito Atienza na nagsabi na medyo alanganan yung boto niya. Oo daw, pero gusto niya mag-resign si Speaker. Mahigit pa rin sa more than majority of all the members na required para magkapag-elect ng Speaker of the House ang House of Representatives. Napanood niyo po ba yung pinost ni Representative Lord Alan Velasco na inaakusahan niya si Speaker Alan Peter Cayetano ng napakaraming bagay? Unang-una, pagiging sinungaling. Pangalawa, hindi raw sumunod sa kanilang usapan sa harap ng presidente at nagpapatuloy pa rin sa kanyang pagtatangka na magpatuloy sa bilang House Speaker. Well, ang talakayan sa Kongreso hindi nangyayari sa Facebook. Ito yung nangyayari sa plenary. Kung ano man ang sentimento ng sino man, kasama na si Congressman Lord, ay doon sa plenary sabihin para doon nagkakatanungan at nagiging mas responsable ka kaysa sa Facebook. Kasi ang Facebook hindi naman namin hindi naman kinikilala ng House of Representatives yan bilang isang platform na kung saan tinatalakay ang mga issue na affects the daily life of Congress. So, yan ang akin lang, dapat hindi sa Facebook, hindi sa plenary sinasabi yung mga bagay na ganyan. Ano po mangyayari ngayon sa House? Magkakabotohan po, matutuloy po ba ang botohan kung sino ang gusto nyong, of course may botohan niya, no? Pero sinabi kasi ng Pangulo dapat respetuhin yung term sharing agreement considering na galing ito sa Pangulo at ang lumapit naman sa Pangulo ay yung dalawang nagtutunggali, hindi po ba na dapat sundin ito? Well, ako ang simpleng pananaw ko lang, Henry, no. Ang Pangulo ay siyempre nung humarap uli si Speaker Alan saka si Lord sa kanya para kung ano man ang mai-advise niya, hindi naman pwedeng tumalikod ang presidente doon publicly, doon sa kanyang sinimulan na 1521 na si Speaker ang unang upo, si Lord, and then si Martin na majority leader, no. Pero noong si Speaker Alan naman, ang ginawa niya naman ay nag-offer na resignation the following day at sinabi niya naman kung ano ang kanyang mga dahilan at ang principal na dahilan niya ay kung talagang mapapalitan din naman siya ng Speaker, ngayon dahil habang hindi pa na-approve ang budget, dahil pag in-approve nga naman ang budget, tapos papalitan din pala siya sa October 14, baka lalo magulo ang budget dahil yung hindi mo alam kung ano ang takbo ng susunod na liderato. So nung nag-offer siya ng resignation at ito ay na-reject, ay effectively ang Kamara ang
nangusap na ang gusto namin ay si Speaker Alan ang manguna sa amin. At palagay ko naman dahil meron din naman pahayag ang ating Pangulo at kinilala rin naman ng Pangulo na dahil ito pala, yan pala ang nangyari and being an independent house, kaya nagsabi uli ang Pangulo na bahala na kayo, hindi na kami makikialam because also recognizing that the House is an independent body. Nung unang pumunta yung tatlo, at pinatawag nung unang-una pa last year, ito para kasi we all belong to the same coalition para na lang matapos siguro. Kaya humingi ng guidance kay Presidente. Ngayon naman, na nagkaroon na ng botohan ngayon, the President has already stated na ginagalang niya ang desisyon ng Kamara ng mahigit na nakararami, more than 180, na panatiliin si Speaker Alan bilang Speaker of the House at hindi na siya makikialam bilang paggalang din naman sa Kongreso being an independent body. Huling tanong na lang po, Congressman. So ano masasabi nyo doon sa naging mga pahayag ni Congressman Lord Velasco na ginawa sa Facebook? Dapat sabi ko kahit unang-una alam ko lang pero hindi ko napakinggan in all honesty hindi ko naman napakinggan ng kabuuan. Nakita ko lang ng panimula siguro about a few seconds and then hindi ko na pinagpatuloy yung pagpakinig. Ang akin lang whatever kung ano man ang sentimiento ni Lord sabihin niya sa plenary in the same manner that the Speaker was man enough and gentleman enough and statesman enough na sabihin ang kanyang pahayag. At kung siya ay tinanong at that time during after his I am sure that he will be more than willing to answer any question, but wala naman nagtanong at yun lang ang pag-resolve ng mga issues ay hindi sa pamamagitan ng Facebook, hindi sa pamamagitan ng mga discussions doon sa plenaryo. Okay, maraming salamat, Congressman, sa panahon na binigay niyo po sa amin dito sa Umaga Diaz. Thank you po. Maraming salamat, Henry. Babu. Okay. Ayan na. So, malinaw ho, malinaw. Malinaw po na meron na ho tayong bagong speaker. Ha? Ang speaker po ay si Speaker Velasco ng Facebook. Di ba? Kung meron nga tayong bagong presidente na Presidente Leonard, ano ba pangalan nun? Lenny Robredo sa Twitter. Yan ang mga bagong opisyal natin. May presidente na tayo sa Twitter. Ngayon naman may speaker na tayo sa Facebook. Okay? Ay nako, sabi ko sa inyo, parang baliw lang. Alam nyo kung bakit Andali, may nagtatanong pala dito. Ang ganda daw ng background. Ay, thank you very much. Ay, sabi ni Randall Bunagan, tip is appreciated. Oo nga naman. Tip is appreciated. Donation are appreciated much. Okay? Hindi, alam nyo, itong palpak dito kay Velasco. Sobrang palpak talaga siya. Mantakin mo. Sa Facebook siya nagsalita. Sa tingin niya ba, mas magugustuhan siya ng mga congressman sa pinaggagawa niya? Nabastusan yung mga congressman sa ginawa niya. I think at saka based sa mga nakakausap ko, parang okay ka lang. Bakit ka dyan mag-i-speech? Alam niyo kung bakit siya dyan nag-speech? Sa Facebook, walang pwedeng tumabla sa kanya. Walang pwedeng magsalita. Alam nyo ba kasi pag nagsalita yan sa House, pwedeng may magsalita at sabihin, sandali, ito kasi nangyari sa'yo Kasi, ganito. Merong pwedeng sumagot. Nung kaya nga si Speaker Cayetano, nagsalita doon. Ang sabi naman, tinan mo ang tanga-tanga rin nung iba. Ang sabi naman nung iba, dapat hindi niya inaksaya yung oras at dapat sa Facebook na lang niya statement niya. Tama ka ba? Ano to? Laruan ng Facebook? Para kayo magjojowa sa Facebook nyo dinadala yung usapan? Siyempre, saan mo dadalhin yung usapan? Ano ba usapan dito? Di ba tungkol sa House? O hindi sa House mo pag-usapan? Bakit sa Facebook? Pambihira Kaya mga siraulo talaga itong mga ito Ito naman si Velasco, talaga namang Facebook, nagsalita. Bakit? Hindi niya kasi kaya pag may nagtanong sa kanya, pag may nagrebat sa kanya mga sasabihin niya, hindi niya kayang sagutin. Mantakin mo walang nagrebat kay Speaker Cayetano kasi everything is true. Kung ano yung nararamdaman ng mga congressman, sinabi lang ni Speaker Cayetano.
So yun, wala nang, tama, agree kami. Ito, hindi siya naglakas loob bumunta doon sa camera para magsalita. Bakit? Paano pag kinontra? Ano sinasabi mong barkada? So kaming nasa appropriation, barkada kami ni Cayetano? Baka gumanon yun, magpaliwanag. Sandali. Tingnan ko lang muna sa script ko, ha? Tingnan ko sa asawa ko. Ay, mali, asawa tuloy siya. Script pala, sa script. Kasi naman sino ba gumagawa niyang script mo? Balita ko ha? Balita ko. Ultimong meeting yun ni Pangulong Duterte, may script ka? Ano to? Tapos magiging speaker ka every time na magsasalita ka sa barkada mo dyan, o sa kakilala mo dyan, o sa congressman, mga partner. Ay, hanap muna ako script, sandali lang. Mrs. Ay, mali, Mrs. tuloy. Secretary, ganon. Kailangan ko ng speech, kakausapin ko kasi isang congressman kasi may kailangan ako. Baka magtaka sa'yo yung gumagawa ng speech. Kakausapin mo lang yung congressman, kailangan mo pa ng speech? Birang buhay to.